Ang totoo, Kuya Jim, hindi naman kasalanang matakot mamatay. In fact, I think it's innate, natural po sa isang tao, kahit naman sino, no, yung fear of death. Ano? Pero kung hindi natin naharapin with faith, yung takot na mamatay, ang mangyayari po, magiging tanikala ito. Kumbaga, magiging mapaparalyze ka na to. Katulad ng sinasabi mo, nag-iisip ka na bigla, parang tumaas yung blood pressure ko. So, mamumuhay ka sa takot, Kuya G, pag hindi natin to hinarap na may tamang biblical perspective. Number one, ang kamatayan na hindi katapusan, kundi isang simula. Alam mo, Kuya Jim, yung mga nananampalataya kay Kristo, yung kamatayan, paniniwala natin, ay hindi pagtatapos ng buhay. Ito isang simula, okay, ng isang eternal life. Sabi nga ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay, ang sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay physically, ay mabubuhay naman eternally, sabi sa isang verse ng Book of John. So kapag may takot kang nararamdaman, alahalin mo, Kuya Jim, ang kamatayan ay para sa mananampalataya ay isang pag-uwi sa tahanan ng Diyos, hindi pagkawala. Pangalawa po, Kuya Jim, death is certain. Kumbaga, ang kamatayan physically ay destinasyon nating lahat. Mapapansin mo yan, Kuya Jim, the moment ka ipanganak, actually, you're starting to die. Papunta ka lang sa kamatayan mo. Parte po yan ng sumpa ng pagsuway ni Eva at Adan, nung sinabi ni God, the moment kainin nyo yung prutas na yan, you will surely die. Kaya sabi po sa Hebreo, nakatakdaro mamatay ang isang tao, and then after that, you'll face judgment. Yun po isang appointment na hindi natin matatakasan, Kuya Jim, yung physically mamatay. We have one life to live, pero doon nakabase kung saan tayo hahantong eternally. Langit ba? Or sa kabilang banda, impyerno. So, pangatlo po, hindi nakagapo sa kasaysayan ng pamilya mo yung destiny mo. Yes, namatay lolo mo, magulang mo sa edad na 60, pero tandaan mo, Kuya Jim, ang lahi po ay hindi isang sumpa, kundi pagkakataon para ma-experience mo yung buhay na binigay ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagpapatakbo ng buhay base sa statistics o pattern ng pamilya. Ang plano niya sa iyo ay personal, natatangi, at puno ng awa. So, ito po yung Bible verse natin ngayon. Salmo 90:12. Yan, maganda tong verse na to. Kuya Jim, gusto kong tandaan mo to habang ikay nabubuhay dahil dito nakasalalay kung paano ka mabibless. Ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lamang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Ang sasabi na to, Kuya Jim, teach us to number our days. Focus on living, not on dying. Huwag po tayo masyadong mag-focus pag namatay ako, pag ganito, ganyan. Nasasayang po yung mga moment na pwede nating spend sa ating mga mahal sa buhay pag nakafocus tayo at nakatanikala sa takot ng pagkamatay. Gamitin po natin yung araw-araw natin para magpasalamat sa Diyos, mamuhay ng may contentment, at sabihin na, Lord, salamat sa another day na binigay mo sa akin dahil every gising is a blessing. Tandaan mo, Kuya Jim, faith replaces fear. Pag may pananampalataya ka sa Diyos, tinatanggal niya yung takot at bulong ng kalaban upang tayo mamuhay na may takot at pagmamahal sa Diyos. Amen. Salmo 30, verse 12, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lamang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Tayo manalangin, Lord, yan dalangin namin yung takot ni Kuya Jim. Yes, totoo naman to, lahat kami may takot mamatay, pero hindi ibig sabihin, yayakapin namin to ng buong buhay. Sabi mo nga, you did not give us a spirit of fear. It's a spirit, yung takot. But Lord, binigyan mo kami ng spirit of love, sound mind, Lord God. Salamat, Lord, kay Kuya Jim na bukal sa kanyang takot pero papalitan mo ito ng pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Brad Pangalan ni Devotions. Jesus. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.